Okay, nandito po tayo muli sa Barangay 102 kay Ate Merly. Sa kanyang tahanan, kasama po ang kanyang pamilya. Yan. Para makita niyo po, masaya. Yan. Ito po yung one only apo. Makulit, ma-energize. Full energize. Kita nga. Si Bunso, kung tawagin po nila yan. Tayo po ay muling mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Itong titignan natin sa panahon naman ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral sa bansang Atenas o Athens, Greece, na kung saan meron siyang ipinangaral sa mga tao roon na hindi pa nila kilala ang Diyos. Pero siyempre, kagaya ng ating nakaugalian, tayo po na ay dumudulog sa panalangin para papatnubayan tayo ng Diyos upang siyang magturo sa atin. Panginoon Diyos, sabi nga minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang mga puso at isip ng bawat isa, maging ang mga manunod ng video ito, upang lubos namin pakinabangan ang iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo nang siya po ay nangaral sa Atenas o Athens, Greece sa 17:22 ng Gawa. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, ang sabi niya, napapansin ko kayo lubos na napaka-religyoso sa maraming mga bagay. Religious person pala yung mga tao dito, no? 23, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa inyong mga sinasamba, nakakita ko ng dambana may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba, kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipapahayag sa inyo. Kita niyo po. Talaga religious person sila. Ano po? Kaya sabi niya, tuturuan niya ngayon sila. Yung nakasulat sa dambana nila, Diyos na hindi nila nakikilala. Sabi ni Pablo, yan ang ipapahayag ko sa inyo. 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at lupa at hindi naninirahan sa templo na ginawa ng tao. Yan. Meron na po siyang dito, meron ng laman ng salita ni Pablo. Kasi po, yung templo nila, nakita po ni Pablo na marami pong mga Diyos-Diyosan noon. Kaya sinabi niyan, diretsahan, ang Diyos ay hindi tumitira sa gawa ng kamay na templo. Yan. So, ibig sabihin po, para siyang ipinaparis sa mga imahen ng Diyos. Kaya yung salita ni Pablo. 25. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Ano pa daw po ang Diyos? Nagbibigay lahat ng pangangailangan ng tao. Kita niyo po? Ganyan po kabait ang Diyos. Kahit masama kang tao, di ba, ito na lang, nasabi nila, buti pa yung magnanakaw, ang ganda ng bahay, ang sarap ng buhay. Kita nyo? Para bang kapag magnanakaw ka, blessed na blessed ka? Di ba? Hindi. Ang Diyos po, nagbi-bless siya sa lahat ng tao. Ano man ang katayuan natin sa buhay. Binibless po tayo ng Diyos. Kanya lang, iba-iba nga lang ang bless na binibigay niya.
Siyempre, yung salitang inggit, hindi na po nawawala yan. Kaya kung minsan sabi ng iba, buti pa sila. Mahal sila ng Diyos. Ba't tayo? Di ata tayo mahal ng Diyos. Di, nagiging ganun po ang pang tao, suspetyoso ang tao. Yan. So, yung Diyos po na hindi nila kilala, siya po ang inintroduce ni Pablo sa panahon nila. Ano daw po ang Diyos? Kung magbigay ng pagpapala, unlimited. Sa isang talata po, sinabi ni Pablo yan. Sa 4, ganito po ang mababasa natin. Ito, Filipos 4:19. At buhat siya hindi mauhubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No. Hindi po ba? Anong nakalagay? Lahat ng inyong kailangan. Kaya kung mag-bless po ang Diyos, unlimited. Kaya pag sinabing unlimited, masama mang tao, mabait man tao, o ano man ang kalagayan sa buhay, lahat po nakakatikim ng pagpapala ng Diyos. Ang malaking problema lang po sa mga tao, hindi po sila marunong mag-appreciate sa kabutihan ng Diyos. Kagaya po, araw-araw, nakakaraos ka. Yun malaking bagay na dapat i-appreciate mo yun. O, ano ba tayo ngayon? January. O isang taon na nakalipas. O, isipin nyo, isang taon na pinagpala ka ng Diyos. At malakas ka na naman. Yun po ang hindi nila ma-appreciate. Ang gusto nila, o pwede bang lahat ng tao puro bilyonaryo? Eh, sino pa magtitinda? O, di po ba? Kung lahat bilyonaryo, tandaan niyo po yan. Ang salita ng Diyos, lahat po kailangan nila. Kagaya na sinabi ni Jesus, nung panahon na nangangaral po siya. Ganito naman ang pahayag ng ating Panginoong Yesukristo sa libro ng San Juan. Ganito ang mababasa. Juan 6:63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito nagbibigay buhay. Yun po. Lahat ba ng tao gusto ang Diyos? Opo. Meron ba Diyos nagsabi nga, ayaw ko sa Diyos? Wala. Lahat ng tao may gusto sa Diyos. Mahal nila ang Diyos. Yung iba nga, pinatato pa nga eh. Kaya maliwanag po nasa Biblia, lahat ibibigay ng Diyos. Kanya lang, hindi lang po tayo marunong mag-appreciate. Pero kapag yung kapitbahay mo nagbigay ng masarap na pagkain, kung todo ang pasalamat mo, kung minsan binobola mo pa ang kapitbahay mo eh. At sarap naman. Para mong ibig sabihin, paulit naman. Di po ba ganon? Bakit ang Diyos hindi natin ma-appreciate? Yun nga po ang problema sa tao. Pagdating sa Diyos, yun nga lang alukin mo isang tao na Bible study, hindi lahat may gusto. Ako sa karanasan ko po eh. O merong isang pamilya, sabi ng tatay, gusto ko mag-Bible study ka sa aming bahay. Pero yung tatay gusto. Pero yung nanay gusto ba? Hindi ko. Kumukontra nga yung nanay eh. Eh nagkataon, wala po yung tatay. Ang inabutan ko yung nanay. Nang kumakatok ako sa pinto, siyempre kakatok ka, hindi ka basta papasok eh. Sabi nung nanay, walang tao. O kita nyo po. Alam naman niya, gusto ng asawa niya, magkaroon ng Bible study sa kanilang bahay. Pero dahil wala yung tatay, yung nanay niya sumagot, walang tao. Yes, ang sabi ko naman po sa nanay,
Kayo po, hindi po ba kayo tao? O, kita nyo? Ganyan po ang tao. Ano po? Ganyan ang tao. Meron pa akong karanasan. Nung inalok ko siya mag-Bible study, tapos, pati yung kanyang kaibigan, niyaya niya. Matanda na po sila eh. But after ng aming Bible study, sabi ko, magpipray na tayo. Ang sabi ngayon ng yung matandang inalok ko ng Bible study, si Tata Tasio, kung tawagin. Bigla pong inawakan ng kamay ko. Sabi ko, bakit mo inawakan ng kamay ko? Sabi niya, ipag-pray mo muna ako. May sakit ako. Siyempre, pinag-pray ko po siya. Nagpa-pray eh. Ngayon, nung the other week, nang bumalik ako, iba ang salita niya. Kita niyo po, after na pagalingin po siya ng Diyos sa kanyang karamdaman, alam niyo po ba kung anong pinagsabi niya sa akin? Alam mo, yung kasi ginagayam mo, sulat lang kamay ng tao yan. Itong Biblia po. Sabi ko, gawa ng talagang tao yan. Sulat ng tao yan. Pero yung sulat na yan, salita ng Diyos, yung mga sumulat niyan, meron silang inspired by the Holy Spirit ka. Hindi sila makakasulat kung wala silang gabay ng Diyos. Ginawa ko halimbawa si Moises. Si Moises, Moises. Bakit niya naisulat yung 5 libro? Yung 5 libro po sa Bagong Tipan, kita nyo ha? Ito, titignan natin. Ano ba yung sunod-sunod ng mga libro ng Bagong Tipan? Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, Deuteronomy. 5 yun. Bakit naisulat ni Moises yung nangyari no, samantalang hindi pa tao si Moises? Ang sumulat niya si Moises. Bakit alam ni Moises ang tao ginawa ng Diyos? Samantalang wala pa si Moises sa panahon na yan. Batadan pa lang. Kasi po si Moises, propeta ng Diyos. Siyempre, bilang propeta ng Diyos, may gabay ng Diyos ng Holy Spirit. Sabi ko, gawa nga ng tao yung Bibliang ginagamit natin. Nung gusto mo, gumawa niyang kalabaw. Yung kalabaw, kinakain ng tao. Halimbawa naman, sabi mo, gawa ng tsonggo. Mahirap naman kung gumawa niyang tsonggo. Doon sa probinsya namin, niluluto yung tsonggo ako. Sinisigang. Sinigang na tsonggo. Papayag ka ba, tsonggo sumulat yan? Pasalamat ka, meron po sulat na binigay ang Diyos. Gumamit siya ng mga tao. Ang problema lang, after magpa-pray ka, pinagaling ka ng Diyos, ngayon iba ng tono mo. Ba't hindi mo na lang sabihin, huwag na lang. Ang dami pa ba sinasabi ka ako? Isipin nyo, matanda na yun. Pero ngayon wala na po yun. Patay na yun. Ibig ko sabihin, kung ayaw nyo ng Bible study, sabihin nyo. O sa isang pagkakataon, sa may santo ninyo. Yung mag-asawa yun yung babae nasa Bisaya. Ngayon, nung wala pa yung babae, edi okay kami nung lalaki. Umuwi na yung babae dito sa Tondo, sa santo ninyo nga po sila nakatira. Nung mag-Bible study na po kami, biglang naging iba yung timplada ni lalaki. Sumakay pa yung babae. Dinuduro-duro pa akong gano'n. Sabi niya, sa susunod, huwag ka na pupunta rito.
sa loob-loob ko. Kung ayaw niyo ako makita, ayaw ko na rin kayo makita. Ang mahirap po sa kanila, alam niyo po, yung tao kasi, kaya sabi ko sa kanya, mukhang na-influensya ka ng asawa mo ah. Dumating lang ang asawa ko, naging matapang ka. Oh. Tapos dinuro-duro mo pa akong ganyan. Ito kung wag nyo na akong gusto makita, di, alis na lang ako. O, kita nyo po. Ang ugali ng tao. Eh, Tatatasyo, after na may pag-pray siya, pinagaling siya ng Diyos, si Bahatang yun. Meron naman akong karanasan na iba. Nasa ospital ako. Sabi ko sa isang pasyente sa Reyes. Meron kasi kami dinalaw na may sakit. So sabi ko, ugali ko kasi pag nasa ospital po ako, nag-o-opera ako ng mga prayer sa mga pasyente. Sa isang pagkakataon pa, pati yung merienda, pinag-ahawayan eh. Sabi nung isa, gusto mo palang mag-merienda? Ba't di mo sinabi sa akin? Kasi nakita niya po, pinamerienda ko sa kabilang kama. Sabi ko, hindi po sa merienda ko nandito. Nandito ko para mangaral. Nagkataon po, hinalok ako. Ikaw hindi ka naman naghahalok ka ako. Sige, sa susunod yan, dami merienda mo ha. Kanya lang, no, sumunod, nakalabas ng ospital. Pinagtanong ko saan siya umuwi para mapunta ako. Nung malaman ko kung saan na nakatira, nakaalis na, nakauwi na ng Batahan. Taga-Batahan pala siya. No. Sipin niyo po, pati yung mga ganyang bagay nagiging issue sa iba. Bilang mga ngaral po, kami, hindi po kami after ng ganyan. Ang amin po, yung salita ng Diyos, yun ay may pangaral. Unang-una, bilang mga ngaral po, ito hindi po kami pinababayaan ng Diyos. Minsan may nakapagtanong pa sa akin eh. Sabi niya, anong trabaho mo? Wala. Anong trabaho ng misis mo? Wala. Paano kayo nabubuhay? Sabi niya. Aba, hindi mo na problema yan. Ang Diyos ang nagpupuno ng pagkain namin ako. Sa totoo lang, wala na po akong trabaho talaga. At si misis ko noon, wala pong trabaho. Pero biyaya ng Diyos. Sa pangangaral lang po, pinagpapala po ako. Kagaya na sinabi ni Pablo, tignan niyo po sa sulat niya sa unang Korinto 9. Anong sabi niya? Basahin po natin, Makikita niyo po yung sikreto sa chapter 9 verse 23. Ito, babasahin ko po para magkaroon po kayo ng idea. Anong sabi ni Apostol Pablo? 9:23. 9:23. Okay. Naninikit yung bigla. Hindi ka na makahinga sa sipon mo. Ayun. Sabi ni Pablo, ginagawa ko ang lahat ng ito, yung pangangaral, alang-alang sa salita ng Diyos, upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Yung pangangaral, may kasama pong pagpapala. Yung napapangaralan, pinagpapala sila. Kaya sabi ni Pablo, nakikibahagi lang ako. Hindi niya sinabi pagpapalain ako. Hindi, kundi, maliwanag sabi niya, makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Siyempre, kung saan ang salita ng Diyos, doon po ang pagpapala. Amen. God is good all the time. Kaya yun po sinasabi ko sa inyo. Kaya sabi nga po kailan ba? Ba't daw ang tabako? Sabi ko, anong gusto nyo? Mangangaral na payat?
lalo masagwan tignan yun. Payat ka, mangangaral ka. Mas maganda mataba ka para magandang tignan. Oh. Eh, sino ba nagpapataba sa akin? Eh, yung mga napapakaralan ko. Ito po, meron isa dito. Yung nanay nito, saan ka nakakita kumakain ka, tinatamba ka kapag kain, para ka na sisintensya kinabukasan. Ganon. Oh, parang hindi ka naman tataba. Pero hindi po kami after that. Hindi namin hinahanap yan. Ang hinahanap namin, yung presensya ng tao. Eh bakit po? Yun ang tao ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Anong sabi ni Jesus? Ang aking salita ay pagkain ng kaluluwa. Tayo po bilang tao, may dalawa po tayong kalagayan. Meron tayong physical. Ang physical po, yung pagkain natin araw-araw. At yung spiritual, ito po yung salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus. Kaya, sino mang tao nabubuhay sa ibabaw ng lupa, sa ayaw niya at sa gusto, kailangan niya po ang salita ng Diyos kasi po, ito yung magpapatibay sa iyo, kaibigan. May pananampalataya ka? Tama. Walang tao, walang pananampalataya. Pero sa ganitong paraan, dito tayo titibay. Dito tayo titibay. Yung salita ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Pag may salita ka ng Diyos, ibig sabihin, maka-Diyos ka. Yan po. Kung hindi ka ba maka-Diyos, tatanggapin mo ba yung salita ng Diyos? Oh. Lalo na kung professional ka. Kung kagaya ko yung makakaharap mo, na wala na po akong inabot sa pag-aaral. Oh. Naalala ko, nung araw, meron po ako pinangaralan. Retiradong judge. Aro, dahil retirado ng judge siya, aba, ang gusto niya siyang masunod. Sabi ko, sana po magpagawa kayo sarili ninyong Biblia. Yang gamitin natin. Eh, Biblia na po yung binabasa ko, kinukontra mo pa eh. O, kita nyo? Retiradong judge. Siyempre, marunong yun, judge eh. Nga lang, retired na siya. Eh, nung nakita niya ako, siguro, nakita yung itsura ko, malayo, siguro. Kalbo pa. Di ko ba? Baka naikumpara niyo yung kanyang sarili sa akin. Pero, wala na, hindi ko na po binalikan yon. Kasi, doon pa lang sa unang entrada namin, makikita mo na yung pag-uugali. Kaya hindi na po kami nagpatuloy. No? Sayang. Meron naman isang mayaman, milyonarya. O baka bilyonarya pa eh. Sila po yung unang sumikat sa pier. Yung mga truck. Ganun po palang kwento nila. Nung nalaman ko yung buhay niya. Nung bata yan. Bata pa lang yan, mayaman na. Sabi ng may kakilala sa kanila. Alam niyo po na may kapansanan na. Bigo sa pamilya. Baka bilyonarya ka ako po eh. Ang daming pahupahan sa Mandaluyong. Oh. Kapag ang pinag-uusabi, salita ng Diyos, sabi ko sa naintindihan mo ba, nanay? Hindi ko masyadong marinig, sabi niya. Pag pinag-uusapan namin, kayamanan. Kahit bumubulong lang ako, naintindihan niya. Isipin niyo, nagkaroon ng kapansanan po yun. Ayun, nasa kama na lang. Pero, naniningil pa ng apartment sa Mandaluyong. Siya mismo. Kumukuha siya ng sidecar, boy, 50 pesos. Bubuhatin lang ng sidecar, lalagay sa sasakyan. Atit lang. Diyan punta ng Mandaluyong. Kaya kung sinabing bigo sa pamilya, bigo po talaga. Kinuwento niya yung pamilya niya. Sabi niya, Pastor, sa pamilya wala. Kita niya po, mayaman, pero pagdating sa pamilya, bigo siya. Sa building na tinitiran niya, meron siyang isang anak doon, nurse mismo ah.
Yang anak ko yan, walang iya, sabi niya. Nagulat ako. Nanay, ba't mo sinabing walang iya yan? Dumang kasi yung nurse eh. Nurse yan. Hindi ako inaalagahan. Kita niyo po. Pag walang pera yan, doon lang papasyal sa akin yan. Mapahingi ng pera. Pero, pag walang kailangan yan, dinadaanan lang ako. Tatanungin ba, nanay, kumain ka na? Kita niyo? Mayaman, pero bigo sa pamilya. Tapos kinuwento pa yung mga ibang anak. So, kaya nalaman ko yung buong buhay niya. Mayaman nga, pero pagdating sa pamilya, hindi siya masaya. Ako, kaya tayo po dapat masiyang na po tayo sa salita ng Diyos. Kaya ako, ang laki ng pasalamat ko yung mga tao tumatanggap sa salita ng Diyos. Hindi naman po ako tinatanggap nila eh. Yung salita ng Diyos. Yun ang tinatanggap nila. Hindi ako. Bagamat ako po yung kinakasangkapan. Ano? Ngayon, yung mga tao yan, ang sinabi ni Pablo, yan ang pinagpapala. Pinagpapala sila. Ngayon, siyempre, pag magpala ang Diyos, hindi naman sasabihin ng Diyos, oy, pagpapalain kita. Hindi sasabihin ng Diyos ang ganyan. Pero, yung mga dinaranas mong kagandahan sa buhay, yun po yung mga pagpapala ng Diyos. Isipin mo, 1 taon, malakas ka pa. Hindi pa isang pagpapala na yan, kaibigan. Kanya lang, hindi lang nila ma-appreciate. Ako, araw-araw po, appreciate ko yan. Sabi ko sa Diyos, salamat po, Panginoon. Binigyan mo na naman kami ng hangin. Isipin mo, huwag kang bigyan ng hangin ng Diyos, di patay ka. Kaya tatakbo ko sa ospital. O kung mayroon kang oxygen sa bahay, yung magkano ang tagyan ng oxygen. Yung maliit, may 3,000. Hindi ka na makakalabas. Pag lumabas ka, para kang astronaut. Isasakay mo sa likod mo yun, itatali mo. Kaya po, tandaan po ninyo, yung mga tumatanggap sa salita ng Diyos, diyan po ang pagpapala ng Diyos sa kanila. Ayon sa turo at aral ni Apostol Pablo. Salamat, Panginoon Diyos, kanito tinuturuan mo, pinababatid mo sa amin ang iyong kabutihan. Kanya lang po, sabi pong mga tao, sadyang matitigas ang ulo namin, sometimes hindi po namin ma-appreciate ang iyong kabutihan. Kasi po, lalo na kung mahirap ang buhay, na para bang kinakapos ang tao. Kaya kumisan po, hindi nila ma-appreciate ang iyong kabutihan. Hallelujah. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Barangay 102, Zone 8, Distrito 1, Tondo, Manila, sa bahay ni tatay na nanay pa. Si Ate Mary po yun. Kasi sinasabi ko. Ako, God bless us all po sa inyo lahat. Sige, tignan po natin sila, no? Ayan. Yung tatay na nanay pa. Ayun, yung kumakayo. Kandidato po yata yan. Yun ang magkatabi niya. Yung nanay niyan, para kung ano nun eh. Ayun. God bless us all po sa inyo lahat.